الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal namin mga kapatid, mga gilo namin taga-subaybay, mga igsoon, mga kamanghuran, salam sa inyong lahat. Ngayon ay pagpapatuloy po ng ating inumpisahan na buhay ng isa sa pinakadakilang tao pagkatapos ng mga propeta, si Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nung inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maghijra at napili na si Abu Bakr na mga kasama ni Abu Bakr, buong bahay o buong pamilya ni Abu Bakr ay inutusan na para paghandaan ng itong paglalakbay na ito. Kaya lahat ay ginawa nila ang kanilang dapat na gawin para sa paglalakbay na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam kasama si Abu Bakr. Hanggat sa umalis si Abu Bakr radhiyallahu anhu kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam at nakarating sila dun sa Ghari Thawr. Pumasok sila dun sa lugar, Allahu Akbar. Napakadakilang lugar na kung saan ito'y ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili ng Allah na lugar para sa dalawang dakilang tao na ito para doon sila magpanatili habang hinahanap sila ng mga kuffar. Allahu Akbar. Kaya lugar na kung saan nagsama doon ng dalawang nagmamahalan sa Islam at dalawang magkasama na kung saan ang Allah ang pumili sa pagsasama ng dalawang ito. Sabi ng Allah sa banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, idhuma fil ghar, id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Nung sila ay nasa loob ng kuweba na ito, na kung saan sinabi niya sa kanyang kasama, sinabi ng propeta sa kanyang kasama, la tahzan inna Allah ma'ana, huwag kang malungkot dahil kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paano kaya nila pinalipas ang kanilang mga gabi, ang kanilang mga araw? Paano sila nagdarasal doon sa loob ng kuweba? Paano sila nanalangin? Gaano ka special ang pangyari? Gaano katindi ang pangyari? Allahu Akbar. Allahu Akbar. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pagdating doon ay nakaramdam na rin ng pagkapagod dahil sa kanilang paglakad hanggat nakarating sila doon. Kaya gusto niya magpahinga, kaya ihiniga niya ang kanyang ulo sa binti o sa hita ni Abu Bakr radhiyallahu anhu. At nakatulog ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakr hindi siya nakatulog kasi siya ang gwardiya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya meron nakita si Abu Bakr na butas, nakakita siya ng butas doon sa loob ng kuweba. Kaya nangamba siya na merong, yung butas na doon ay merong lalabas na anumang hindi inaasahan na lalabas doon sa butas. Kaya, kumbaga sa tinakpan niya sa pamagitan ng kanyang paa yung butas. Hindi nagtagal habang nakatakip ang kanyang paa doon sa butas. Kumbaga natapalan ng paa niya ang butas. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya na merong kumagat sa kanya. At hindi nagtagal, naramdaman niya yung sakit, matinding sakit. Pero ayaw niyang gumalaw. Bakit ayaw niyang gumalaw? Gumaling na Abu Bakr upang hindi magising ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayaw niya magising ang propeta, mahal na mahal niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kaya Allahu Akbar. Pagkatapos noon,
tindi ng sakit, hindi napigilan ni Abu Bakar na mapaluha sa tindi. Matindi talaga yung sakit. Napaluha siya sa tindi ng sakit. At doon, nagising ang Propeta Sallam at naramdaman niya yung nangyari kay Abu Bakar na lumuluha. Kaya nakatingin siya kay Abu Bakar na nakita niya na tumutulo na yung luha sa kanyang mga mata. Tumayo ang Propeta Sallam, baka bumangon, at nakita niya si Abu Bakar at sabi niya, Malak, ano nangyari sa iyo? Ya Abu Bakar, fakala la shay. Sabi niya, wala o Rasulullah, wala. Fakala tukhbiranni. Sabi niya, sabihin mo sa akin. Sabi ni Abu Bakar, la shay ya Rasulullah, wala nangyari sa akin. Illa anani rubbama lasa'ani shay'un min dalikal hijr. Pero sabi niya, malamang merong kumagat sa akin doon sa butas, mula doon sa butas na yon. Fakala atin ni Rijlak, sabi ng Propeta, akin na yung paa mo. Inilapit ni Abu Bakar ang paa sa Propeta sallam, pagkatapos dinuraan ng Propeta sallam at nanalangin ng Propeta at parang walang nangyari. Sabihin, bumalik sa dati. Nanalangin ng Propeta, dinuraan niya at nanalangin o nanalangin at dinuraan niya at parang walang nangyari. Allahu Akbar. Parang walang nangyari. Illa tansuru, sabi ng ng Quran, illa tansuru faqad nasarahu Allah. Kung sakaling hindi kayo tutulong, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kaagapay nilang dalawa o ang Allah ang tumutulong. Allahu Akbar. Idh akhrajahum alladhina kafaru thaniya ithnain idhuma fil ghar. Nung pinaalis sila ng mga walang panampalataya, thaniya ithnain, ang propeta ang pangalawa doon sa dalawang ibig sabihin dalawa sila ni Abu Bakar. Idhuma fil ghar, nung sila nakarating doon sa kuweba. Ibig sabihin, kung sakaling walang sino man ang tutulong, mag-protect na sa Propeta sallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggat sa paghanap ng mga walang panampalataya, mga Quraysh mula sa Makkah, nakarating sila doon sa kuweba at doon mismo kung saan ang nakahiga ang dalawa, doon sa ulunan nila, doon nakarating yung mga kuffar, Quraysh, mga mushrik. Allahu Akbar. Doon sa kuweba. Na doon pa sa kung saan nakasandal yung ulo ng dalawa. Na kung saan, kung isa sa kanila ang ibinabalang ang kanyang paningin sa tuhod o sa paa. Sabi, ibinaba nila. Allahu Akbar. Eh makita nila ang dalawa. Sabi, kung sakaling naisip lang nila, ibabang man lang ng konti ang kanilang ulo para tumingin sa, tumingin doon sa butas ng kuweba. Makita nila yung dalawa. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dumating ang kanyang kapangyarihan na kung saan yung butas ng kuweba ay nagkaroon kaagad ng anong tawag doon? Yung higaan o pinapahingaan ng kalapate. Kasi siyempre, nakita na may kalapate doon sa butas. Eh, hindi na pumasok sa isip nila na may tao sa loob. Meron kasi tayo tinatawag na mindset. Kapag ano yung nasa isip mo, dahil sa nakita mo, dahil sa pakiramdam mo, minsan hindi ka agad nawawala yun. At kikilos ka ayon dun sa mindset mo. Totoo yun. Ganun kasi yan. Utak kasi yan kumukontrol eh. Eh nakita nila na hindi pwedeng may pumasok doon kasi may bagay na nandoon na patunay na walang pumasok. Eh hindi nila naisip na may tao sa loob. Yung sa kwento nga eh. Yung isa sa kanila, nakalimutan ko ang pangalan, pumunta doon sa kabila. Eh, magkabila, may butas, magkabila. Yung kuweba, magkabila, may butas. Pumunta doon sa kabila para umihi. Hindi mo lang sumilip. Kung naisipan na yung sumilip, makita na yung dalawa. Totoo mga kapatid, ako, alam ko yung kuweba kasi nakapasok ko doon sa kuweba. Napasok ko yung kuweba mga kapatid, alam ko yung meron. Allahu Akbar. Pero,
La tahzan inna Allah ma'ana. Huwag kang matakot dahil kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napaiyak si Abu Bakar. Napaiyak sa takot. Noong una napaiyak sa sakit. Ngayon napaiyak sa takot na sabi niya wala na. Kumbaga sa wala na, tapos na. Wala na. Kumbaga sa wala na, tapos na eh. Kaya napaiyak siya. Sabi ng propeta, bakit ka napaiyak? O Abu Bakar, qala law nadhara ahaduhum ila rijlihi ila qadamay ila ra'ana. Sabi niya, dahil kung sumilip lang kayo, sino man sa kanila, sa kanyang paa, ibinaba niya, pagpunta sa paa yung kanyang paningin, at sumilip siya, makita niya tayo. Si Abu Bakar, hindi siya natatakot sa kanyang sarili, hindi siya napayak dahil sa takot sa kanyang sarili, na may mangyari sa kanya, hindi yun ang punto. Kasi mga matatapang sila, katulad na ikwento natin, mga matatapang sila. At si Abu Bakar, pinakamatapang sa lahat ng mga sahaba. Yun ang napatunayan. Bakit siya napaiyak? Dahil ayaw na may mangyayari masama sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na may mangyayari masama sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kaya sabi sa kanyang propeta, Ya Abu Bakr, O Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn illahu thalithuhuma. Ano masasabi mo sa dalawa na Allah lang ang kanilang pangatlo? Sabihin, tayong dalawa, pangatlo lang na yung protector natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nung sila sa loob ng kuweba, sinabi na sa kanyang kasama, sinong sahib? Itong salitang sahib ay napakadakilang katangian na ibinansag kay Abu Bakar. Sahibu Rasulillah. Dahil siya ang khalilu Rasulillah. Allahu Akbar. Siya ang kasama ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Nung sinabi niya sa kanyang kasama na huwag kang matakot, huwag kang mangamba dahil kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lisahibihi, sahib. Napakadakilang katawagan, napakadakilang bansag na tinawag siyang kasama siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hanggat sa sila ay umalis sa kuweba pagkalipas ng 3 araw, 3 gabi, at nagpatuloy ng kanilang paglalakbay itong Madina. Paano kaya nagsilbi si Abu Bakar sa propeta? Paano kaya pinrotektahan ng propeta? Paano inaalagaan ng propeta? Paano siya nagsilbi sa propeta hanggang sila nakarating sa Madina? Yun yung susunod na ipapaliwanag at susunod pag-uusap natin mga kapatid. Hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.